Kabanata 179. Magaling. Nang marinig iyon, tila nasiyahan si Shane na Iswell. May ilang bagay siyang hindi magawa sa kanyang katayuan. Ngayon, medyo may katuturan ang mga bagay na ginawa ng kanyang junior, at nasiyahan din siya. Sa kabilang banda, nagpapasalamat na tumingin si Zeno na Iswell kay Harvey York. May mga bagay na hindi angkop para sa kanya na sabihin. Ngunit iba ang naging kahulugan ng sinabi iyon ni Harvey. Pwedeng masabi na naiintindihan ni Harvey kung paano kumilos ng maayos at mabuhay sa lipunan. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Rosalie na Iswell at mahina niyang sinabi, "Lolo, baka maraming tao ang makakaalam ng balita tungkol sa atin dito dahil pag-aari ng mga na-Iswell ang ospital na ito. Kung hindi tayo mag-iingat, baka kumalat ito sa mga na-Iswell. Bakit hindi tayo lumipat sa ibang lugar?" Matapos niyang sabihin iyon, medyo nag-alala siya at hindi mapalagay. Hindi niya alam kung nag-aatubili siyang makita si Harvey na nakatayo kasama si Ella Graves. Ngunit hindi ito gaanong pinag-isipan ni Shane. Matapos itong sandaling isaalang-alang, tumango siya at sinabi, "Oo, may punto ang sinabi mo. Zeno, mayroon ka bang alam na liblib na lugar dito sa Niemhey? Gusto kong magpahinga doon ng ilang araw." "Senior na Iswell, huwag kang mag-alala sa bagay na ito, merong akong alam na magandang lugar para sa iyo. Ihahanda ko iyon ng maayos, at masisiguro kong walang makakaalam ng tungkol dito." Mukhang seryoso si Zeno, sinusubukang pasayahin si Ginoong Shane. Bagaman isa siyang maimpluwensya at makapangyarihang tao sa Niemhey, hindi siya ganoon mahalaga kumpara sa buong na Iswell. Swerteng maituturing na nagkaroon siya ng pagkakataong mapatunayan ang kanyang sarili sa harap ni Shane. Habang nakatayo sa tabi nila, nakita iyon ni Ella. Sandali siyang nag-isip at sinabi, "Senior na Iswell, puro mga sugat at serious blood loss ang mga injury mo. Ngayon, nakatahi na ang mga sugat mo, at nasalinan ka na ng dugo. Maari kang makaramdam ng panghihina, pero ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga ng mabuti mula ngayon. Ganito na lang. Simula bukas, pupunta ako at personal kang bibigyan ng intravenous drip." "Salamat, Dr. Graves." Tawa ng tawa si Shane. Napagpasyahan na ito ngayon. Pagkaalis nila Shane na Iswell at Harvey at iba pa, naglabas si Ella ng mahinang buntong hininga, habang nakatingin kay Harvey mula sa likuran. Talagang tinuruan siya ng lalaking iyon ng araw na iyon. Isa pa, siya din ang nagligtas sa kanya sa mga kamay ni Julian, ang manyok na si Julian hayop na iyon. Hindi niya alam kung ilang taon na siya, at kung kasal na ba siya o hindi pa. Nagtataka siya kung anong relasyon ang meron siya kay Rosalie. Sa pag-iisip niyon, tila walang magawa si Ella at biglang nataranta. Masyado siyang balisa ngayon lang. Nakakagulat na hindi niya hiningi ang contact number ni Harvey. Hindi niya alam kung kailan niya siyang makikita muli. Sa parehong oras, sa isang liblib na club sa Niemhey. Nakasuot ng suit si Zach Zimmer, at sinukli niya ng maayos ang kanyang buhok sa isang makintab na hairdo. Mayroong bundok ng pera sa harap niya. Kung bibilangin ng mabuti ang pera, nagkakahalaga ito ng $150,000. Merong isang matipunong nasa middle-aged man, nakaupo sa harap ni Zach. Nakasuot lamang siya ng isang pares ng short, at puno ang kanyang buong katawan ng mga dragon at mga tigre na tattoo. Sa sandaling iyon, nakayakap siya sa mga babae sa kabilang tabi ng kanyang mga braso. Talagang hindi niya pinansin si Zach, pati na ang pera sa mesa. Kumilos siya na parang hindi nakikita ang mga bundok ng pera. "Brother Chad, iyong bagay na sinabi ko sa iyo ngayon, ano sa palagay mo? Front money lang ang pera dito." Sa sandaling iyon, ngumiti si Zach at sinabi iyon. Kahit na hindi siya pinansin ng lalaking nasa harapan niya. Hindi siya nagpakita ng anumang pagkainip. Dahil ang lalaking iyon ay isang maimpluwensyang tao sa mga gangster sa lungsod ng Niemhey at tinawag siyang Coffee Chad. Kasing impluwensya niya sina Tyson Woods at Liam Stone. Siyempre, iyon ang sitwasyon dati. Ngayon, kinuha ni Tyson ang impluwensya ni Liam. Ngunit, hindi pa ganoon karaming tao ang nakakaalam ng pangyayaring iyon. Nagsumikap si Zach para sa wakas ay makausap niya si Covey. Pagkatapos ay mahinang tinapik ni Covey ang dalawang babae na nasa tabi niya,
sinenyasan para umalis. Malamig na ngumiti si Covey at sinabi, Zack, niloloko mo ba ako, o balak mo akong taranteduhin? Isa ka sa mga Zimmer, at narinig kong ikaw ang tagapagmana na inaprubahan ni Senior Zimmer. Ngunit ngayon ay gusto mong maghanap ako ng butas sa mga Zimmer. Papaano kita papaniwalaan? Malamig na ngumiti si Zack at sinabi, Brother Chad, wala ka sa gitna ng isyong ito, at sigurado akong hindi mo alam ang sitwasyon. Totoo ngang isa akong Zimmer. Ngunit, hindi ako ang in-charge sa shopping center project, at nasa pangangalaga iyon ng isang babae, si Mandy Zimmer. Sa kasalukuyan, gustong pigilan ng babaeng iyon na magkaroon ng pamilya ko ng kontrol sa mga Zimmer. Itong shopping center ang pinakamalaking bagay na hinahawakan niya ngayon. Kung talagang itatag niya ang shopping center, siguradong delikado ang katayuan ng pamilya ko. Paano ko hahayaang maging matagumpay ang proyektong ito? Pero, kapamilya mo si Mandy. Ngumiti si Covey, at sinabi iyon. Kapamilya. Naging malamig at malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Zack. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng kakilala iyang babaeng iyan sa York Enterprise. Naisip niyang kaya niya akong palayasin sa mga Zimmer dahil lamang nakuha niya ang investment funds na $50 million. Isa pa, nakakabaliw talaga ang live-in niyang asawa. Marami ng beses na niya akong ipinahiya. Ngayon, gustong-gusto ko silang sampaling dalawa. Brother Chad, kung hindi ka naniniwala sa akin dahil sa tingin mo ay kapamilya ko sila, kaya kong dagdagan ng pera. Mahinang ngumiti si Covey. Chad, literal na alam ng lahat ang kasal na nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Sa katunayan, alam ng buong NME na walang kwenta ang live-in son-in-law na iyon. Ngunit hindi naisip ni Covey na tatraydurin ni Zack ang kanyang mga kapamilya at dadagdagan ng pera sa harap niya para magkaroon ng kontrol sa kanyang pamilya. Kabanata 200. Siya nga pala, isa talagang alamat ang live-in son-in-law ninyong mga Zimmer. Hindi ko rin maisip kung gaano kawalang kwenta ang taong iyon. Narinig kong sobrang baba at nakakalungkot ng kanyang katayuan niya sa pamilya niyo. Hindi lamang niya ginagawa ang lahat ng mga gawaing bahay, palagi din siyang pinapagalitan at binubugbog. Kahit na kailangan niya ng pera, pupunta siya at hihingi sa kanyang asawa. Isa talagang kahihiyan sa lahat ng mga kalalakihan ang ganoong klase ng tao. Nang marinig iyon, malamig na ngumiti si Zack Zimmer at sinabi, hindi lamang iyon. Brother Chad, wala kang ideya kung ano siya kawalang kwenta. Hindi lamang siya naglalaba at nagluluto, narinig kong nililinis pa niya ang mga mababahong sapatos ng mga best friend ng asawa niya. At saka, wala siyang karapatang kumain kasama sila sa hapagkainan. Puro tira-tira lamang ang pwede niyang kainin. Pero, pagkatapos niyang maayos lahat ng gawaing bahay, ay makikita kong mag-isa siyang nakaupo katabi ng alaga nilang aso at umiinom ng 2 bote ng Red Horse beer, siguro naisip ko rin na baka pampawala lang niya iyon ng pagod. Sa araw-araw niyang gawain sa pamilya ng asawa niya. Ha! Nagulat si Chad sa narinig kay Zack, nabanggit mo ang Red Horse na iyon, Zack. Balita ko ay napakasarap inumin yun lalo na kung malamig ito. Ngumiti si Chad at sinabi, saan ba nakakabili yun, Zack Zimmer? Hanapan mo ako yun at pag-iisipan ko agad ang alok mo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zack dahil kahit siya ay di pa nakakainom nito, at di alam kung saan makakabili yun. Sige Brother Chad, hahanap ako pag may oras akong gumala, malamig na sabi ni Zack. Sa sandaling ito, habang pinag-uusapan iyon, nakaramdam din ng pagkainis si Zack dahil sa binanggit pa niya ang Red Horse na iyon. Hindi niya maiwasan ang maasar ng maraming beses kay Harvey. Gago, napakawalang kwenta naman niya. Kung may makita akong ganoong tao, tatadyakan ko talaga siya ng husto, nang malaman niyang hindi gawain ng isang lalaki ang maglaba o anumang gawaing bahay, ako. Magluluto, baka pulutan pwede pa. Pasigaw na sinabi ng siga na si Covey. Chad. Napatingin sa kanya bigla si Zack at bahagyang ngumiti. Tunay siyang kahihiyan sa lahat ng mga lalaki, patuloy na komento ni Chad. Napakalaking kahihiyan niya sa ating mga kalalakihan habang nabubuhay siya. Hindi maipinta ang mukha niya, bagaman tila nagsasaya naman ang puso ni Zack, dahil tila nauuto niya ang gangster na ito.
Sa katunayan, isa siyang leader ng gangster at tiyak na maliit ang tingin sa isang Kepman. Isa pa, napakawalang silbi at walang halaga din ang Kepman na iyon. Bumuntong hininga si Zack. Sinabi niya pagkatapos, "Oo, totoo yan, walang karapatang maging isang lalaki ang taong tulad niya. Maraming beses na naming gustong pilasin ang pantalon niya para tingnan. Nagtataka ako sa kung anong klase siyang tao. Wala talagang ibang taong katulad niya sa buong mundo. Siya nga pala." Tila biglang malalim ang iniisip ni Covey at sinabi, "Narinig kong isang famous beauty ang pinsan mong ito mula sa mga Zimmers. Talagang ang swerte ng live-in son-in-law na iyon sa kanyang pag-ibig. Buweset na iyan. Anong karapatan niyang gawin ito?" Malamig na ngumiti si Zack at sinabi, "Isa lamang siyang walang kwentang basura." Matapos may kasal kay Mandy Zimmer sa loob ng 3 taon, hindi man niya nahawakan ang kamay nito. Palagi siyang natutulog sa study room. Minsan, hindi ko rin maintindihan kung anong klaseng bagay ang hinahangad ng walang kwentang basurang iyon. Nang marinig iyon, tila naging makabuluhan ang hitsura ni Covey. Sinabi niya pagkatapos, hindi ba niya nahawakan ang mga kamay ng asawa niya sa 3 taong kasal sila? Hindi ba parang nag-iisa siya sa kanyang kasal, namumuhay na parang isang siparada? Talagang nakakaawa ang pinsan mo. Bahagyang sumimangot si Zack. Hindi nagtagal, napangiti siya matapos niyang maunawaan ang nais ipahiwatig ni Covey. Pareho silang lalaki. May mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa. Naiintindihan din niya ang iniisip ni Covey Chad. Bagaman, hindi gusto ni Zack si Mandy, talagang kaakit-akit si Mandy sa mata ng isang lalaki. Hindi lamang maganda ang figure ng katawan niya, bukod tangi pa ang parehong hitsura at ugali niya. Noong hindi pa siya kasal kay Harvey, maraming lalaki ang pumupunta sa mga Zimmer, sinusubukang ligawan siya. Kung may mangyari sa pagitan ni Covey at Mandy, siguradong mapapalayas ni Zack si Mandy palabas ng mga Zimmer dahil nasira niya ang reputasyon ng mga Zimmer. Sa pag-iisip nito, malaswang napangiti si Zack at sinabi, "Brother Chad, hindi na kailangang sabihin pa, at alam nating pareho ito. Basta willing ka, masisiguro kong masisiyahan ka rito." Napakahusay. Talagang naiintindihan mo ito ng mabuti. Kung ganoon, kikilos na ako bukas ayon sa pangako natin. Pero paprangkahin kita, kapamilya mo ito, kaya kailangan mong dagdagan ang pera. Ngumiti si Covey habang idiniin ang kanyang kamay sa balto ng perang nasa harapan niya. Siyempre walang problema. Malamig na ngumiti si Zack sa kanyang isip, ngunit mukhang masaya siya. Basta mapalayas niya si Mandy sa mga Zimmer, at payagan siyang i-take over ang shopping center project, wala siyang pakialam sa ilang $100,000 na iyon. Sa western suburbs ng Niamey, sa isang eksklusibong Sinat neighborhood, may isang 3-story high building sa tabi ng isang magandang lawa. Nagtataglay ang lugar na iyon ng pinakanakakamanghang tanawin sa buong Sinat neighborhood. Nakatayo ito sa isang strategic spot dahil isa ito sa mga pag-aaring kabilang sa mga naiswel ng Niamey. Ngunit ayon kay Zeno Naiswel, hindi pa niya natitirhan ang lugar na iyon pagkatapos niyang bilhin ito. Matagal na niyang nais iregalo ang lugar na iyon kay Senior Naiswel. Gayunpaman, wala siyang pagkakataong gawin iyon. Ngayon, dumating na rin ang pagkakataon. Matapos na ipadala ni Zeno sila sa lugar na iyon, inayos niya ng maayos ang lahat. Bukod, siya ay isang sensitibo at mapagmasid na tao. Wala siyang balak na magtagal roon, kaya't hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at magalang na nagpaalam sa lahat, saka siya umalis na may kasiyahan sa kanyang puso. Bukod kina Shane Naiswel at Rosalie Naiswel, nandoon din si Harvey York. Habang nakaupo sa sofa sa sala, hindi mapalagay si Harvey. Alam niyang baka may gustong sabihin si Shane dahil pinilit siya ni Shane na sumama. Mula sa kabilang dulo ng sofa, tila masaya si Shane. Kahit na may bandig pa ang kanyang ulo, mukha siyang masigla. Sa sandaling iyon, sandali niyang tiningnan si Harvey. Ngumiti siya bigla at sinabi, "Kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo sa nangyari ngayong gabi. Master Naiswel, masyado kang mahinhin at mabait. Hindi ito malaking bagay, wala iyon." Marahang ngumiti si Harvey at sinabi iyon. "Nang unang beses kitang nakita, naramdaman kong isa ka lamang insightful appraiser.
Ngunit sa pangalawang beses na nakita kita, sinorpresa mo ako. Narinig ko na normally ay natututo lamang ang mga tao ng mga shogi pero hindi practical na galaw at skills sa Wing Chun. Tanging isang tunay at talentadong tao lamang ang may kakayahan na malaman ang kakayahan sa martial arts na ito, at gamitin ang mga eleganteng galaw nito sa isang napakahusay na pamamaraan. Sir, isa ka talagang taong may talento. Higit pa sa aking naisip. Sambit ni Shane at ngumiti ng masaya. Nakaupo sa tabi nila, naghahanda si Rosalie ng tasa ng tsaa para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay saglit siyang tumingin kay Harvey. Bagaman alam niya na mataas ang inaasahan ni Shane kay Harvey, hindi niya naisip ng ganoon iyon kalawak. Master na Iswell, sinama mo ako dito. Iniisip ko kung may magagawa ba ako para sa iyo. Marahang ngumiti si Harvey, at hindi siya masyadong mabait ngunit direkta siyang nagsalita. Kabanata 201. Sa totoo lang, hindi ito malaking bagay. Magandang bagay ito, at umaasa akong nagagawa mo ito. Masayang ngumiti si Shane na Iswell. Para siyang isang mabait na matandang lalaki. Ngunit bahagyang nakasimangot si Harvey York. Si Shane ay lumitaw na magaling at kakaiba, ngunit hindi madaling harapin ang isang tusong matandang lalaking tulad niya. Gayunpaman, wala pa ring ideya si Harvey kung ano ang mga motibo ni Shane sa sandaling iyon. Matapos itong pag-isipan sandali, mahinang sinabi ni Harvey, noong una, kung may magagawa ako para sa iyo, nangangako akong gagawin ko iyon agad. Ngunit palagi akong maingat kumilos. Kung kaya, may kailangan akong sabihin muna. Kung taliwas ito sa mga prinsipyo ko sa buhay, hindi ko maibibigay sa iyo ang pangako ko. Tumawa si Shane. Sinabi niya pagkatapos, talagang napaka-special mo, at gusto ko yan. Pinapakita ng special character ng isang binata ang kanyang kakayahan. Sa kabilang banda, ang taong laging masunurin kung kumilos, ibig sabihin ay wala siyang sariling dignidad. Paano magkakaroon ng pagkakataon ng taong ganoon na makabangon? Dahil medyo prangka ka sa akin, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang tingin mo sa mga naiswell? Nagmula sa Southlight ang mga naiswell. Isa itong pamilya na nakatuon sa negosyo sa larangan ng antiques, at nakikipagkaibigan sila sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa lipunan. Bagaman palagi silang nagpapanatili ng pagiging low profile, marami silang pag-aari at koneksyon. Kumigit kumulang nasa 3 pamilya ang nalampasan ng mga naiswell sa Southlight. At saka, naging mas mahusay at mas maimpluwensyang pamilya mula sa isang second-class na pamilya. Ang mga naiswell sa panahon ni Master Naiswell. Talagang hinahangaan ko iyon. Kalmadong sinabi ni Harvey. Tungkol sa malalaking pamilya sa Southlight, pamilyar siya sa kanila mula pa noong bata pa siya. Siyempre, alam niya ang tungkol sa mga naiswell. Ang Yorks ang pinakabukod tanging pamilya sa Southlight. Kung kaya, palagi silang may pakialam sa iba pang mga pamilya na maaaring maging banta sa kanila. Tumawa si Shane. Sir, napakahusay ng iyong kaalaman at pananaw. Kung sakaling may gusto pa ring tumawag sa iyo, na walang kwentang basura o isang live-in son-in-law, ako ang unang sasample sa kanila. Pero siya nga pala, hindi ko alam kung bakit gusto mong mabuhay na nakatago sa mga Zimmer. Matalino kang tao, at dapat mong malaman na hindi ka pwedeng hawakan ng isang maliit na pamilyang tulad ng mga Zimmer dahil talentado kang tao na may mataas na potensyal. Sa parehong oras, kung isang araw ay gustong bumangon ng isang talentadong tao, kailangan niya ng tulong at pangyayaring pabor sa kanya. Hindi kaya ng mga Zimmer na gumawa ng kahit isang maliit na bagay, paano kanila tutulungan? Gustong magpanatili ng isang taong may totoong kakayahan ng isang low profile. Ngunit bilang isang taong may karanasan, iniisip ko pa rin na mas maganda kung ipakita mo ang iyong totoong sarili kung may kakayahan ka talaga, para tanggapin ka ng iba. Kahit alam natin na hindi magtatagal ay may makakapansin sa isang talentadong tao, may mga pagkakataon ding hindi kinikilala ang mga talento na nandyan lang iyan sa tabi-tabi. At alam mong may mga hidden talents din. Bahagyang nakasimangot si Harvey at sinabi, Master Naiswell, gusto mo bang mag-invest sa akin? Sana'y magsalita ka ng malinaw nang sa gayon ay maunawaan nating pareho ang gusto nating matumbok na usapin.
Hindi ako interesado na mag-invest sa iyo. Napatingin si Shane kay Harvey, tiningnan siya ng masinsinan. Gusto kong ikaw ang mag-take over sa buong Naiswell. Sumimangot si Harvey at tumayo. Umiling siya at sinabi, Master Naiswell, salamat sa mabuti mong hangarin. Pero sa palagay ko ay konti lang ang kontribusyon ko sa mga Naiswell. Isang kalokohan kung hahayaan mong ang isang tagalabas na tulad ko ay manatili sa mga Naiswell. Sinong nagsabi na tagalabas ka? Tumayo din si Shane Naiswell. Tinitigan niya si Harvey. Nais kong maging live-in grandson-in-law ka para sa akin. Mula ngayon, pagmamayari niyo na pareho ni Rose ang mga Naiswell. Hindi inaasahan ng sinuman ang sinabi niya. Malaki itong sorpresa. Lolo, namula ng gusto si Rosalie. Paano niya direktang nasabi ang ganoong bagay? Lumitaw na medyo may kumpiyansa si Shane, at tila makukuha niya talaga ang gusto niya. Dahil nagpakita siya ngayon kay Harvey ang tatlong bagay, kabilang ang pera, kagandahan at kapangyarihan. Papaano mapipigilan ng sinumang lalaki sa mundo ang ganitong tukso? Bumuntong hininga si Harvey. Pagkatapos ay sinabi niya ng may malalim na tinig, ako'y tumatanggi, pasensya na Senior Naiswell. Nahulog sa sahig ang tasa ng tsaa na hawak ni Shane, labis siyang hindi makapaniwala. Hindi ko maintindihan kung bakit mo tinanggihan ang alok na ito. Hindi mo na kailangang maghirap ng ilang dekada dahil sa iyong mga kakayahan at suporta mula sa mga Naiswell. At saka, pwede ka pang makakuha ng mas mataas na katayuan at kapangyarihan. Isa itong pagkakataon na talagang hinahangad ng maraming tao, pero hindi sila kailanman makakakuha ng ganitong pagkakataon. Sumimangot si Shane. Dapat mong maunawaan na kung malaman ng iba ang ganitong pagkakataon, maraming tao ang luluhod sa harap ko para magmakaawang bigyan sila ng ganitong pagkakataon. Baka pumila pa sila mula rito papuntang France hanggang Manila. Hindi rin makapaniwala si Rosalie. Bagaman mahiyain siya, pakiramdam niya ay walang lalaking tatanggi sa ganoong alok o dahil sa kanyang katayuan at hitsura, katawan, karakter at ugali. Ngunit tinanggihan ng lalaking iyon ang naturang alok. Master Naiswell, tama ka. Talagang nakakatukso ang mga kondisyon, at baka maraming tao talaga ang maaakit. Sinabi ni Harvey, ngunit may asawa na ako. Iyon ang kanyang dahilan, at napakasimple nyon. Kasal na ako. Kahit gaano kahusay o nakakatukso ang mga kondisyon mo. Pero, pasensya na Master Naiswell, kasal na tao ako, at may prinsipyo at may isang salita. Hindi ako ganoong klaseng tao na madadala sa isang tukso lamang para sa pansariling interes na gusto ko. Inuulit ko, hindi na ako malaya sa ngayon pagdating sa larangan ng pag-ibig. Bahagyang nanahimik si Shane Naiswell, naisip nito na iba talaga ang lalaking ito. Napakabuti ng puso niya, hindi siya ang klase ng taong mapagsamantala. Bagaman, maraming pag-aari ang mga Naiswell. Pero walang halaga ang mga bagay na iyon para kay Harvey. Pero kung gugustuhin siya, pwede siyang bumalik sa mga York. Kung pipiliin niya ang pinakamahusay na pamilya sa South Light, bakit gugustuhin niyang mapunta sa pangalawang pinakamahusay? Mga Zimmer lang sila. Isa pa, narinig kong maraming beses kang pinipilit ng mother-in-law mo na makipaghiwalay. Bakit kailangan mong magmalasakit sa isang ganoong pamilya? Naguluhan si Shane, di na niya lubos na maintindihan ang lalaking tulad ni Harvey. Sino ba talaga ang taong ito? Bukod sa siya at siya, pero sa kabila ng lahat, isa ba siyang maimpluwensya at makapangyarihang tao na nagtatago sa likod ng mababang pamilya Zimmer?